Ayun, what's up guys? Ano ba pwede natin pag-usapan ngayon? Dahil nandito lang naman ako sa bahay, gusto ko lang mag-share ng counting information. Maaring hindi lahat ay nakakaalam nito. Maaring karamihan naman ay nakakaalam ng information na ito. So, pag-uusapan natin about yung driving license, no? Being immigrant papunta ng Finland. Okay. So, sabi ko nga, additional information lang sa mga tao na hindi pa nakakaalam yung pag-process ng driving license dito sa Finland. At marami kasing situation yung pagkuha ng driving license. Pwedeng wala kang driving license na pumunta dito sa Finland. Pwede ring mayroon ka ng driving license na hindi naman Philippine license, kundi sa ibang bansa. Diba? So, meron ding driving license na pumunta ka dito sa Finland, kung saan man galing yung driving license mo, pero na-expired naman. So, meron yung yun, iba-ibang situation, no? So, pag pumunta ka rito na valid ang driving license mo, kahit saang bansa yan, madali lang i-process yan. Okay? So, meron ka lang babayaran. Before, that was 2022, I think you need to pay only for yung eye test, okay? Medical. Tapos, after that, makukuha mo kaagad yung result, ay mag-schedule ka na ng appointment papunta doon sa driving license or what we call Ayubarma sa Finland, yung parang LTO, di ba, sa Pilipinas. So, kuha ka ng schedule doon para dalhin yung valid license, driving license mo at yung result ng eye test mo. Okay, but bago ka mag-proceed doon sa driving license office or Ayubarma, sa tawag sa dito sa Finland, at LTO naman sa Pilipinas, okay, ay kailangan mo munang magbayad. Okay, paano pag wala kang online account o hindi ka makapagbayad? Pwede ka naman magbayad on the spot doon sa office. Okay? O doon sa, sabi ko nga, doon sa office, transportation office. Okay? So, pwede ka magbayad doon. Pag nagbayad ka doon, ay mayroon kang form na i-fill up, i-attach mo yung picture mo. Okay? Doon sa picture, may procedure din doon, ano? Yung picture na dadalhin mo. I-attach mo yung picture mo, yung driving license mo na valid, at yung result ng exam mo, yung eye test. Okay. Yung picture naman ay dapat hindi siya luma, o kaya kailangan bago pa siya within 6 months. Pero pag 1 year na yan, hindi na nila tatanggapin. So, i-attach mo yung picture mo na hindi pa siya napapaso, okay? Pasok pa siya sa 6 months, okay, pwede mong dalhin yung picture mo na yon. So, yun ang isasubmit mo sa kanila. Okay. Ngayon, pag naipasa mo yung lahat ng requirements na yon, kailangan mo maghintay ng 3 months. Okay? Yung paghihintay mo ng 3 months, bibigyan ka na nila ng temporary, yung papel na pinagbayaran at temporary driving license. Papel pa lang. Okay. While processing doon sa license mo, habang pinaprocess yung driving license na yan, ay meron ka ng valid. Pwede ka nang mag-drive, pwede ka nang bumili ng sasakyan kung gusto mong bumili ng sasakyan. Kasi meron kang ang permit. Okay? Meron nang binigay ang Ayubarma na permit sa'yo. So, ang hihintayin mo lang ngayon ay yung original na copy ng driving license mo. Ito yung parang yung card, ano, parang ATM.
Okay? So, yun yung hintayin mo within 6 months. So, pwede ka na, pag nakakuha na ka lahat noon, na-process mo na while waiting, kailangan mo nang kumuha ng sasakyan, pwede ka na mag-process at ma-approve ka naman. Okay? Yan yung isang situation para doon sa mga valid ang driving license na papunta dito sa Finland. Yun yung procedure nun. Okay? Now, paano naman, bro, kung yung driving license mo, valid ka nung pumunta sa Finland, hindi mo siya na-process at nag-expired siya dito sa Finland. Means you have a driving license, meron kang driving license, pero napa-expired mo. Maaring, di ba, merong kinapos ng pera kasi kailangan ng pag-process ng lisensya, it's almost kulang-kulang na 200 euro. So, medyo malaki-laki din yon para sa pambili ng foods, di ba? O kung kayo'y kinukulang, di ba? O kaya mas meron kayong pinapriority. Pero advice ko is, I think, i-priority nyo rin yung pagpalit ng driving license. Kasi meron yan pros and cons yan. So, kailangan pag hanggat kaya, ipalit nyo na huwag nyo nang ipa-expire dito sa Finland. Kasi mas malaki yung magiging babayaran pag napa-expire mo. Pero, pwede. Paano yun? Okay, yung driving license mo, di ba, na valid pamunta dito sa Finland. Pero, let's say, lagay natin yung situation ng ganito, yung scenario. Pumunta ka dito ng Finland, let's say nung last month, valid yung driving license mo. Pero, sabi natin January, February, March, April, May, o kaya June. Today is March. Okay? Buwan ngayon ay Marso. So, mag-e-expire siya sa March, April, May, June, July, August. Let's say 5 months mag-e-expire na siya. Sabi mo, next month na lang. Next month. Tapos, wala pa ulit. Next month ko na lang. So, napa-expired mo siya ngayon. Anong mangyayari? Okay. Balik tayo. Driving license mo, pumunta ka rito, valid, pero napa-expire mo dito sa Finland. Ngayon, procedure, ganun pa din. Kukuha ka na ng lisensya, ready ka na. Pero expired ang lisensya mo. Punta ka pa rin doon sa I-test, kumuha ng I-test, tapos pumunta ka doon sa land transportation office, may dala ka pa rin picture, same procedure pa rin doon sa una kanina. Magbabayad ka pa rin, same bayad pa rin. Pero, eto, ganun pa rin, maghihintay ka ng 3 months. Same, ha? Pero yung paghihintay mo ng 3 months, bibigyan ka na ng 3 years driving permit. 3 years, 3 years driving permit. Yung driving permit na 3 na yan, pwede ka na rin kumuha ng sasakyan at pwede ka na rin mag-drive. So, anong pagkakaiba? Doon sa napa-expired at hindi napa-expired. Doon sa napa-expired, although pag nagkaroon na ng approval, doon sa, okay, dito tayo sa 3 months silang naghintay, both. Yung valid ang driving license at saka yung expired ang driving license. Yung 3 months na valid ay makukuha na niya yung permanent card, which is 15 years yung validity ng driving license. Yung expired naman, wala siyang makukuhang card, pero bibigyan siya ng approval ngayon. Sasabihin, meron kang exam. Okay. Yung exam na yon ay tinatawag natin theory exam. Okay. So magkakaroon ka ngayon ng theory exam. Paano naman yung theory exam na yan? Pero meron ka ng 3 years na driving permit. Temporary yan. 3 years lang yan. So, kailangan mong mag-exam. Yun yung pagkakaiba ng valid driving license at yung meron kang driving license na pumunta rito pero expired driving license ang ipinalit mo. Okay, doon sa pagpapalit pala, pag binigay yung driving license, both, hindi nyo na makukuha yan. Okay, so pag driving license sa Pilipinas, pinalit mo rito, kukunin na nila yon.
So, anong mangyayari? Kukuha ka ulit sa Pilipinas ng permit ng driving license mo kung gusto mo pang kumuha ng driving license, Philippine driving license. So, yun nga yung mga senaryo dito sa pagpapalit ng driving license. Okay? So, nakuha nyo yung valid na driving license na ipapalit dito at saka yung napa-expired mo rito or expired na driving license na ipapalit mo dito. So, pag marami pa tayong katanungan, mga kapatid, kabagis, mag-comment lang kayo below at mag-share ulit ako ng panibagong information about the driving license. So, lalo na ngayon, so yung pag-e-exam natin, theory exam, so yung theory exam naman, ay wag kayong umasa na merong ibibigay na reviewer. Kundi makukuha sa site yan at may bayad din yung driving license na reviewer. Hindi katulad sa ibang bansa na merong bibigay na manual na free. Dito hindi. Kailangan mo magbayad ng meron yung free version at saka yung full version. Okay, paano pag ilang beses yung pagkuha ng theory exam? Yung theory, punta tayo dito sa, set aside na natin yung valid kasi nakuha na niya. Dito naman sa expired, okay, nagpa-process pa lang, which is meron na siyang 3 years na driving license permit. Meron na siyang sasakyan. Kasi pwede ka makakuha ng sasakyan kung meron ka ng permit. Okay, drive to permit. Ano na rin yun, ibibigay din ng Trafficom yun. Kasi meron kang lisensya, kaya lang expired lang. So, kailangan mo mag-take ng theory. Yun yung parang ganun yung scenario. Yun yung mangyayari sa iyo. Kasi napa-expired nga kasi yung pinalit mong driving license. Yung theory naman is unlimited yan. So, kahit ilang beses yan. So, pag 3 years yan, meron kang 3 years. Kung hindi ka pumapasa-pasa, masyado naman siguro mahaba yun. Pero, masasabi ko lang ay, hindi madali. Diyan. So, marami tayong pag-usapan dyan. Hindi madali yung exam. So, kailangan talaga ng memorization at saka yung tawag doon. Dapat, talaga, yung pag-exam mo is focus talaga. Pagre-review mo, yung pagre-review mo bago ka sumalang. Anyway, every test meron ding bayad yan. It's 40 euro. So, magkano yung 40 euro sa Pilipinas? Okay, so meron na yung idea. 40 euro is, pag sinabi ng, every exam yan, guys, every exam, or every test, 2,000, almost 2,500, every exam yan. Ang mga taga-Saudi naman is mga 163 reals. Okay, 163 reals in Saudi and 2,500 parang ganon, around 2,484. So, sabi mo 2,500 every exam yan. 40 euro ang bayad. So, yung 40 euro ay, unlimited. Okay, 40 euro siya every test. So, unlimited yung exam until na valid na. Let's say, busy ka. Another situation. Ay, paano yan? 3 years. Medyo nakalimutan mo na. Mapapaso na yung driving permit mo. Anong pwedeng mangyari? Okay. So, meron yan. Meron pwedeng pwede natin gawin dyan. So, kailangan natin wag pa-expirein yung 3 years na binigay kasi mas mabigat na naman o mas maraming proseso at mas mahirap na naman yung susunod na gagawin mo. Kasi hindi lang theory at hindi lang driving test ang kukunin mo, kundi meron na rin driving lesson. Which is yung driving lesson, kukuha ka ng driving teacher o yung driver mo, yung mga with license at magbabayad ka ng mga around 1,000 euro. Okay? So depende pa yan kung may papasa mo. So kailangan mong parang mag-aaral ka, may certificate, kaya mo kumuha ng certificate. So, yun po. Yun lang yung information natin or update natin na para sa mga hindi pa nakakaalam, information po sa inyo about sa driving license, ang pagkuha ng driving license dito sa Finland. Okay? So, pag meron pa kayong gustong iklaro, mag-comment lang kayo at sasagutin natin lahat yan. Thank you guys! Bye!